kahit 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 na. Uy, walang kahita. kahit na magkalayo kayo, yung ano pa rin siya, yung buo pa rin yung loob Tiwala niya, niya. buo yung tiwala niya na ano, na hindi ka magluloko, hindi ka mahanap ng iba, parang ganun ba? Kasi, siyempre, may assurance ka, type update masyado, ganun. Sweet naman. Sweet naman. Sarap! Yung, ano, may masama bagang nagiging epekto pag kumari, binigyan mo ng sobrang access sa buhay mo yung hindi man access sa buhay, yung parang accounts ba, yung accounts mo sa Facebook, yung basta social media, some organization, may masama baga o may mabuting na idulot yung pagbigay mo ng access sa karelasyon mo. Maaaring may masama na naidulot yun. Gawa ng, pwede niyang gamitin yun, kunwari may kausap kang babae dun sa usapang mag-partner, na yung touring mo dun ay close lang kayo, magkaibigan, pero ang dating dun sa partner mo ay may something na. Hindi, pwede niyang i-chat yun na parang aawayin niya yung di magkaka-conflict na yun. So, yun lang para sa akin, may masamang madudulot yun. Ikaw, Piolo, ano masasabi mo dun? May masama baga may dulot o wala man yung pagbigay ng maraming access? Ganun. Para naman sa akin ay may masama yung madudulot pag pag pinakailaman niya masyado yung mga mga social media account ko. Kunyari, ginamit niya sa pakikipag-usap na hindi ko naman kilala pero account ko yung gamit niya. Parang unauthorized, hindi Permission para pero account kong gamit niya. May point. Pwede ring kasi na yun naging identity theft, theft. At nalabag din wala doon kasing yung permission. yung Data Privacy Act, kasi yung privacy mo dapat na ikaw lang magamit ng account mo sa pagkausap ng iba, na-invade niya kasi kumausap siya ng iba without your permission. Ganun. Para sa inyo, pre, Wala. ano ang papel ng communication sa pagresolve ng issue tungkol sa account sharing? Siyempre, lagi naman Parang pagbibigay baga ng ng account mo rin sa sa relasyon kasi, communication is the key. Siyempre, kapag may communication ka sa isa't isa, mapapanatili mo ninyo yung kaayusan, panatayagan ng relasyon. Kasi, Healthy na relasyon. nakakapag-communicate kayo. Kung may problema yung partner mo, maayos niya kasi pre kayo na mag-communicate, nakapagsabi kayo na hinakit sa isa't isa, naayos niyo ng kwan. Kaya, okay lang, kaya palag na. Ang tanong ko, pre, yung account sharing, yung bagang share mo yung account mo, parang hayaan mo buksan yung account mo, makakatulong ba sa communication niyo? Hindi man Parang hindi. Sa issue, Parang kasing- issue tungkol sa kanyo. Kung i-chat mo siya, pwede mo rin i-chat yung sarili mo. Ikaw nung gamit mo yung account niya. Sa bagay, yung yung karelasyon mo, ayaw na mag-reply sa'yo. Gamitin mo na lang yun. Para may reply. Sa sarili mo. Dapat Sabi mo lang yung sarili mo. Ayaw na mag-reply Sablay. Paano kaya may iwasan yung away o kaya silusan sa may kinalaman sa social media? Maganda pa rin tanong mo. May iwasan naman yan kung depende pa rin sa yung pwede mong i-chat lang ay yung pwede mong iwasan yung mga babae nagkakagusto rin sa'yo. Yung rin yung mag-chat sa'yo, first move. Pero depende pa rin kung yung kausap mo, yung coworkers mo para sa trabaho, para sa financial ninyo. Yung kasi para sa akin ay may iwasan naman kasi yun kung di mo abigay yung account.
Siyempre, may iwasan. Di niya alam ay. Wala nang away, ano? Oo, Hindi nakakaway. mo naman hindi i-chat yun. Pwede mo sa personal mo Oo. kausapin. Oo. Basic lang. Maraming paraan, Yun nga, ano? sabi ko kanina, kung gusto natin magloko, eh, galo Oo, ganun ko tayo. Basic lang yun. Tayo na to eh. Pabayero tayo eh. Ito eh. Kailan kaya kumari, yun katulad dun yung tiwala sa relationship dahil what if yung other side nung other side nung relationship, yung nawala na yung privacy ganun. Kailan kaya masasabi na na kailangan nang ibalik ulit yung privacy, like bawian ng account, like yung bawian niya ng account, yung hindi na mag-rely yung isa sa account ng isa para masabi na dito, hindi na mag-rely yung partner mo sa account mo para masabi na hindi ka nagaloko, parang ganun. Basta pakita mo lang ng boy. At treat mo ng tama. Sana. Hindi naman maghahinala yan kung di ka nanlalamig. Yung para bagang kailangan nyo ng pahinga, yung, bigyan mo rin siya ng space, yung wag mo masyadong pakaigpitan. Ganun lang. Alam na po ilo. Nag-overprotect. Oo, ka wag ba? mo masyadong overprotective. Bakit ka Bigyan mo rin siya overprotective? ng space na gawin niya yung mga gusto niya. Hindi kasi sa lahat ng oras sa'yo tatakbo yung mundo niya. Huwag masyadong Ako si kontrolin, ano? Huwag Ayun ako masyadong dati. yung over control ba? Sarap. Sarap. May isa pa akong tanong. Sige, okay lang. Yung anong mararamdaman mo kung yung naabuso na yung kunwari, nagbigay ka ng account sa kapatid mo. Anong mararamdaman mo pag naabuso na yung yung nagbigay ka ng account, abuso na yung paggamit, ginamit na kunwari sa panloko, basta panloko, lahat ng klase ng panloko kasama na yun. Anong mararamdaman mo nun pag gamit yung account mo? Siyempre, pangalan mo yun. Siyempre, magagalit ka nun at wala naman siyang permiso para para gamitin sa ganung bagay. Kumbaga, hindi mo naman, kahit magpaalam sa'yo, hindi mo naman napayagan Oo, na gano'n. Kumbaga, hindi naman niya, kumbaga, hindi naman niya yung personalidad yung Gamit gamit mo, niya, no? kundi yung Pangalan mo. mo. Kaya, yung masisira yung pangalan mo dahil sa kanya. Oo. Labas na yan, pre. Ay, what if, kunwari, nag-prank kayo sa isa't isa, nag-biroan kayo. Ginamit niya yung account mo sa pag-prank ng ibang tao. Account mo, pangalan mo, profile mo, information mo. Ginamit sa pag-prank ng ibang tao. Tapos, kung sakali kinonfronta ka nung mismong prank niya, anong agawin mo? Yung like, ano magiging defense Parang Ganising. Pre, defense mechanism mo walang doon sa alam mo dun. kasi wala kang palag doon. Pero Account mo kasi yun. account mo pa rin yun. Oo, sa'yo talaga Wala sisi. kang tanggi nun at gawa ng Account mo yun. pangalan mo yun sa account na yun. Kaso, sabihin mo na lang na baka yung partner. Pero sa'yo pa rin talaga sisi nun. Ay, what if mangyari yun? Mangyari yung ganun nga yung ganung mangyayari. Yung, anong magiging reaction mo sa partner mo kung Siyempre, magagalit. Bakit kumprontahin mo, yung bakit ganun yung gawa niya. Gawa ng pangalan mo yung gamit. Masisira yung dignidad mo na. Uy, dignidad. Dignidad! Big word! Mga pre, huling katanungan. Anong dapat isaalang-alang nyo? Pag-ibig o pag-iingat? Sa akin, pre, dapat balance sila. Kasi kung sumubra ka naman sa pag-iingat, parang yung naman dun sa jowa mo o kaya sa partner mo, parang di mo invalidate mo yung kanyang feelings kung sumubra ka sa pag-iingat. Parang balik sa kanya nun, parang sabihin nanlalamig ka na, ganun. Parang mabago yung treatment mo sa kanya. Para sa akin ay kasi pag-iingat kasi
Yung pag-iingat kasi, dapat yung ano, dapat nandyan lagi tayo, mag-iingat lagi tayo sa sa personal natin, lalo na sa ano, sa social media ngayon dahil advance na tayo. Yung accounts natin dapat medyo may private pan ba? Kasi yung pag-ibig kasi madali lang yan. Kaya ang tawag ito. Yung pag-ibig kasi yan, nandyan lang yan, nakakapag-intayan. Ay yung pag-iingat, anytime, pwedeng maano yan, Wala. pwedeng, ano. Andyan nga yung identity theft. Oo, kaya nga kailangan natin mag-ingat eh. Yang, ano pa nga sabihin ko eh. Maraming possible na mangyari online, social media. Siyempre, love can wait, tapos safety first. Trust. Kopyolo, para sa tol. Para naman sa akin eh, Kwan. Dapat balance rin lang. Dahil dapat na may oras may oras ka rin dapat sa pag-ibig at may oras ka rin dapat sa pag-iingat ng yung Kwan, yung sarili. Yes. Schedule natin. Schedule. Dapat yun. Salitan. Ikaw, na nanonood, anong pipiliin mo? Pag-ibig o pag-iingat? Ang Data Privacy Act of 2012 ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ay isang kalasag na nagpoprotekta sa atin mula sa panganib sa online. Tandaan, ingatan ang iyong personal na impormasyon. Huwag basta-basta magtiwala sa mga hindi kakilala online. At palaging maging alerto sa mga kahina-hinalang aktibidad. Ang pag-ibig ay isang magandang bagay, ngunit huwag nating hayaang maging daan ito upang mapahamak tayo.